Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, kilala si Aling Rosa bilang pinakamabait na mangagamot. Siya ang tinatakbuhan ng mga tao kapag may lagnat ang bata, kapag hindi humihilom ang sugat o kapag dinadalaw ng masamang panaginip ang mga matanda. Laging may dalang dahon at ugat si Aling Rosa. At sa bawat gamutan ay may kasamang dasal na banayad ang tinig. Walang siningil na bayad. Isang salop ng bigas o isang ngiti ay sapat na. Tuwing takip silim, umuuwi si Aling Rosa sa kubong nakaharap sa sementeryo. Marami ang nagtataka kung bakit doon niya piniling manirahan, ngunit sinasabi niya lamang na tahimik ang lupa roon. Sa umaga, siya'y masipag at mahabagin. Sa gabi, nag-iisa at hindi pinupuntahan. Hindi alam ng baryo ang lihim na pasan niya. Aswang si Aling Rosa, isang uri na isinilang na may sumpaan ng gutom na hindi kayang busugin ng karaniwang pagkain. Ngunit pinili niyang maging mabuti. Hindi siya nanghuhuli ng buhay. Sa halip tuwing hating gabi, tahimik siyang pumapasok sa sementeryo at kumakain ng mga bangkay na matagal nang nakalibing. Mga kaluluwang wala ng ugnay sa mundong ibabaw. Hindi siya nagiiwan ng bakas at matapos ang ritual ay ibinabalik ang lupa, nag-aalay ng bulaklak at humihingi ng paumanhin sa mga yumao. Para kay Aling Rosa, iyon ang tanging paraan upang mabuhay ng hindi nananakit. Isang gabi, dumating sa baryo ang isang binatang nagngangalang Tomas, sugatan at halos wala ng hininga. Siya'y ginamot ni Aling Rosa buong magdamag. Nang magising si Tomas, nakita niya ang luha sa mga mata ng mga gamot, luha ng pagod at pangamba. Nagpasalamat ang binata at nanatili upang tumulong sa mga gawain. Sa paglipas ng mga araw, napansit niyang tuwing gabi nawawala si Aling Rosa at bumabalik bago magbukang liwayway. Sinundan niya ito minsan. Sa lilim ng mga lapida, nasilayan ni Tomas ang lihim. Natigilan siya. Takot at pagkalito ang bumalot sa kanyang dibdib. Ngunit nang makita niyang matapos ang ritual ay marahang nagdasal si Aling Rosa. Napagtanto ni Tomas ang katotohanan. Ang babaeng ito'y pumipili ng kabutihan kahit ipinanganak sa dilim. Hindi niya isinumbong si Aling Rosa. Sa halip tinulungan niya itong magtanim ng mga halamang gamot sa paligid ng sementeryo at mag-alay ng ilaw sa mga puntod. Kalaunan, kumalat ang tsismis, ngunit tuwing may sakit na gumagaling, napapahinto ang mga bulong. Nang pumanaw si Aling Rosa sa katahimikan, natagpuan siya ng baryo na may ngiti. Sa kanyang libingan, laging may sariwang bulaklak at sa bawat paggaling ng may sakit, may nagsasabing naroon pa rin ang kanyang dasal. Sa mundong puno ng takot, minsan, ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa mga nilalang na pinili ang liwanag kahit anino ang kanilang pinanggalingan.